Guys, welcome to my channel. Bago ang lahat, gusto kong matanong sa inyo, sino ba ang emotional buying dito? Sino ang nagkakaroon ng emotional buying o nakakaranas ng emotional buying? Isa na ho dyan kasi dati yan ang ugali ko, yan ang isang attitude ko na unti-unti ko rin naalis. Nagkaka-emotional buying lang naman ako kasi diyan ko itinadaan pag masama ang loob ko, may hindi ako gusto o may kinainisan akong tao or something na I feel upset. Kung may problema ako, pupunta ako sa mall, doon ako nagliliwaliw, namamasyal. Pag may nakita na akong gusto ko, halimbawa sapatos or bag, binibili ko yan, di ko na iniisip kung kailangan ko ba talaga, kung masusuot ko ba talaga, or importante ba, para lang ba maalis yung sama ng aking pakiramdam, mawaglit kung ano yung kinainisan ko. Parang pag nabili ko na, masaya na ako, parang nababawasan yung sama ng loob, na nakakalimutan ko yung problema. Di ko na iniisip kung may pambili pa ba, may sobra ba, or may naitatabi ba ako, or napupunta na lang doon sa aking binibili. Kasi kahit minsan mahal yan binibili ko para lang mawala yung sama ng aking loob. Hanggang sa na-realize ko naman na parang hindi ata tama na tuwing masamang loob ko, may kiinisan akong tao, doon ko itinadaan sa pamimili para lang maging masaya or mawala yung sama ng aking loob. Ang ginawa ko, nag-divert ako sa kain. Kasi dati pag ugali ko, pag ako'y may dinaramdam, masamang loob, may problema, parang affected ba ako? Kahit sa pagkain, affected ako. Hindi ako makakain. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, why not na pilitin ko na wag mag-emotional buying, palitan ko na lang ng yung sa pagkain. Pilitin ko na magkaroon ng gana para yung binibili ko ng mga material things na hindi naman importante, hindi naman kailangan, binibili ko na lang ng pagkain ko. At least hindi nasasayang, nabubusog pa ako. Binibili ko ng mga ibang kailangan, halimbawa vitamins, kasi gusto ko rin talaga na maalis yung ugali ko na pag may problema, may iniisip, talagang wala akong gana. Hanggang sa naalis ko nga yung emotional buying sa pagbili-bili ng mga material things, mga hindi naman importante, hindi ko naman kailangan, na-divert ko sa pamimili, pagbili ng aking pagkain, mas masustansyang pagkain, yung mga vitamins na aking kailangan, hanggang sa natutunan ko na kahit may problema, nakakakain na ako at nabitawan ko yung pagiging emotional buying. Yan. Kaya sometimes pag napapansin natin na nagiging emotional buying na tayo, na hindi naman kailangan, hindi naman natin kailangan. Kasi at the end of the day, pagdating ng araw, hindi naman natin kailangan, hindi natin nasusuot, ipapamigay rin natin. Nasasayang rin yung pera na pinapambili natin. Imbes na yung pera na yun, ay tinabi na lang natin, at least may naisave pa tayo, hindi natin na itatabi kasi ang nangunguna ay yung emotional buying natin, yung kagustuhan natin para lang maging masaya tayo, mawala yung nagiging gamot yung pagiging emotional buying natin para lang mawala yung sama ng loob natin, mawala yung problema natin, mawaksi kung ano man yung mga sama ng loob o kainisan natin. Kaya yun lang ang aking gustong i-share, na sana matuto rin tayo na wag masyado mag-emotional buying. Isipin rin natin kung
Kailangan ba? Importante ba? Para sa una, hindi yun ganun madali gawin kasi lalo na pag nakaugalian mo. Sa akin, unti-unti ko naman siyang naalis. So ngayon, pag bumibili ako, iniisip ko muna kung kailangan ko ba o importante ba. At sa ginagawa ko, kung may gusto ako bilhin, hinihintay ko muna ng after 1 month. Kung talagang nakapag-isip na kung kailangan ko ba talaga o hindi na. Kasi minsan, halimbawa, pag bag, kung kailangan ko, gusto kong bilhin, yung ginagawa ko after 1 month, hinintay ko ng after 1 month, saka ko bibilhin. Pero minsan di ko rin nabibili kasi may blessing naman na dumarating na yung bag na kailangan ko ay may dumarating na naibibigay sa akin. Kaya yun lang ang gusto kong i-share kasi pag nabawasan, pag naalis natin pag-emotional buying natin, yung pera na ibinibili natin noon ay may sisave pa natin at saka ibilin na lang natin ng mga vitamins na kailangan natin kasi kailangan rin natin maging healthy dahil ang ating katawan, ang ating puhunan sa ating pagtatrabaho. Lalo na kung wala tayong ibang inasahan, syempre, inasan lang natin ang ating sarili. Hindi naman tayo pwedeng umasa sa mga mahal natin sa buhay. Kailangan talaga na umasa tayo sa ating sarili. May dapat tayong mailalaan para sa ating sarili. Kaya, stop ng emotional buying, guys. Salamat sa panunood. Sana kahit paano may natutunan.